ang paglikha. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang mundo noon ay wala pang anyo at wala pang laman. Ang tubig na bumabalot sa mundo ay balot ng kadiliman. At ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga ng liwanag. Nasiyahan ang Diyos sa liwanag na nakita niya. Pagkatapos, inihiwalay niya ang liwanag sa kadiliman. Tinawag niyang araw ang liwanag at gabi naman ang kadiliman. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang unang araw. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon ng pagitan na maghihiwalay sa tubig sa dalawang bahagi. At nagkaroon nga ng pagitan na naghihiwalay sa tubig sa itaas at sa tubig sa ibaba. Ang pagitang ito'y tinawag ng Diyos na kalawakan. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magsama sa isang lugar ang tubig sa mundo para lumitaw ang tuyong bahagi. At iyon nga ang nangyari. Tinawag niyang lupa ang tuyong lugar at dagat naman ang nagsanang tubig. Nasiyahan ang Diyos sa nakita niya. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magsitubo sa lupa ang lahat ng uri ng halaman, ang mga tanim na nagbubungan ng butil, at ang mga punong kahoy na namumunga ayon sa kanilang uri. At iyon nga ang nangyari. Tumubo sa lupa ang lahat ng uri ng halaman. Ang mga tanim ay nagbubunga ng butil at ang mga punong kahoy na namumunga ayon sa kanilang uri. Nasiyahan ng Diyos sa nakita niya. Lumipas ang gabi at dumating ang araw. Iyon ang ikatlong araw. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga ilaw sa kalangitan para ihiwalay ang araw sa gabi at magsilbing palatandaan ng pagsisimula ng mga panahon, araw at taon. Magniningning ang mga ito sa kalangitan para magbigay liwanag sa mundo at iyon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malaking ilaw. Ang pinakamalaki ay magliliwanag kung araw at ang mas malaki ay magliliwanag kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Inilagay ng Diyos ang mga ito sa kalangitan para magbigay liwanag sa mundo kung araw at gabi at para ihiwalay ang liwanag sa dilim. At nasiyahan ng Diyos sa nakita niya. Lumipas ang gabi at dumating ang araw. Iyon ang ikaapat na araw. Katapos sinabi ng Diyos, magkaroon ng iba't ibang hayop sa tubig at magsilipad ang iba't ibang hayop sa himpapawid. Kaya nilikha ng Diyos ang malalaking hayop sa dagat at ang lahat ng uri ng hayop na nakatira sa tubig at ang lahat ng uri ng hayop na lumilipad. Nasiyahan ng Diyos sa nakita niya. At binaspasan niya ang mga ito. Sinabi niya, magpakarami kayo, kayong mga hayop sa tubig at mga hayop na lumilipad. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Yun ang ikalimang araw. At sinabi ng Diyos, bukala ng lupa ng mga may buhay na kinapal ayon sa kani-kaniyang uri ng hayop at ng mga kinapal na umuusad at ng mga ganid sa lupa ayon sa kani-kaniyang uri at nagkagayon. At nilikha ng Diyos ang ganid sa lupa ayon sa kaniyang uri at ang hayop ayon sa kaniyang uri at ang bawat umuusad sa ibabaw ng lupa ayon sa kani-kaniyang uri. At nakita ng Diyos na mabuti. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat
at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kaniyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. At sila'y binasbasan ng Diyos, at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa, at inyong supilin, at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim at nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa, at ang bawat punong kahoy na may buma ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo'y magiging pagkain. At sa bawat hayop sa lupa, at sa bawat ibon sa himpapawid, at sa bawat nagsisipusat sa ibabaw ng lupa na may buhay, ay ibinigay ko ang lahat na pananim na sariwa na pinakapagkain at nagkagayon. At nilikha ng Diyos ang lahat ng kaniyang nilikha, at narito, napakabuti, at nagkahapon at nagkaumaga ang ika-anim na araw. At nayari ang langit at ang lupa, at ang lahat na natatanaw sa mga iyon. At ng ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kaniyang gawang ginawa, at nagpahinga ng ikapitong araw sa madang gawa niyang ginawa. At binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kaniyang ipinangilin, sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kaniyang nilikha at ginawa. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ang mga talata sa Biblia ay siyang pangunahing nagpapalakas sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ito po ang The Bible Wisdom Ministry.